Lolo, tulungan ninyo po kami. Gusto nila kaming patayin ng anak ko. Hanapin ninyong mabuti. Huwag na huwag ninyong hahayaang makatakas ang babaeng iyon. Saan ba siya nagpunta? Nandito lang siya kanina. Nandito siya. Ikaw. Matanda ka, wala kang pakialam dito kaya lumayas ka na. Saan ba nanggagaling ang ingay ng langaw na iyan? Sumasakit ang tenga ko sa ingay mo. Naghahanap ka yata ng sakit ng katawan, matanda ka. Ah! Ha! Ah! Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Sugurin ninyo siya. Ah! Ha! Ha 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 ha! Lolo, mukhang hindi ko na po kaya. Ang pangalan niya ay Nyan Nyan. Alagaan ninyo po siya, nakikiusap ako. Protektahan ninyo siya at gabayan sa kanyang paglaki. Huwag kang mag-alala simula sa araw na ito. Ituturing ko siyang anak ng pamilya Lin. Ni-anian, makikinig ka palagi kay Lolo simula ngayon, ha? Matanda ka, bakit mo ba ako ginising ng napakaaga? Para lang hanapin ang isang tao. Isang fiant na hindi ko pa man lang nakikita sa buong buhay ko. Huwag ka ng maraming daldal, ang kasal na ito ay pinagkasunduan namin ni matandang 20 anyos na ang nakalilipas. Pagbaba mo ng bundok, pumunta ka muna sa Pamilya Su sa Jiangxing para magpakilala. Anong petsa na ba, bakit may sapilitang kasal pa rin ngayon? Paano kung mukha siyang baboy? Hindi ba masisira lang ang buhay ko noon? Siya ang pinakapogi at pinakasikat na CEO sa buong Jiangxing. Kaya huwag ka nang maarter yan. Hala, mahigit 300 kilometro ang layo ng Jiangxing mula rito. Gusto mo ba akong maglakad lang papunta roon? Mabuti sa baywang ng mga kabataan ang madalas na paglalakad. Kuripot mo talaga. Tandaan mo, pagbaba mo ng bundok, hanggat hindi talagang kailangan, huwag mong sasabihin kung sino ka talaga. At lalong huwag mong gagamitin ang change basta-basta. Sige na, kapag nahanap ko na ang tao, kakanselahin ko ang kasal, kakain ng litsong manok at babalik na agad. Ang inaalala ko lang pagdating ng oras, kahit paalisin ka na nila, baka ayaw mo pa ring umalis. Imposible iyan. Pababagalin lang ng mga lalaki ang pagturok ko ng karayom. Pasaway na bata ito. Kailangan pa ring may magbigay sa iyo ng pamilyang nararapat sa iyo. Ang matandang iyon mismo ang nag-ayos ng kasunduang ito. Bakit ako pa ang kailangang bumaba ng bundok para asikasuhin ito? Nagmamadali ka bang mamatay? Boss Su, pinapaimbita ka ni Miss Zhao na uminom ng tsaa. Kung makikipagtulungan ka lang, walang magiging problema para sa ating lahat. Magkano ba ang ibinayad sa inyo ni Zhao Zixin? Dodoblehin ko ang bayad nyo. Hindi ito tungkol sa pera. Sinabi ni Miss Zhao, basta madala ka lang namin sa kanya. May pabuya kaming lahat ngayong gabi. Ha ha ha. Hoy, driver. Natalsikan mo ako ng puti. 500 piso ang bayad sa pagpapalaban nito. Bayaran mo muna ako ngayon din. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari dito ngayon? Umalis ka na nga rito agad. Yes saan ba nanggaling ang hampas lupang ito? Kung gusto mong mang-scam, lumayas ka sa harap ko. Matatanda ang nag-uusap dito. Kaya huwag kang makisali, bata. Una, 24 na taong gulang na ako. Pangalawa, inaantala ninyo ang paniningil ko ng pera. Gusto mo yata ng sakit ng katawan. Ah! Hindi ko alam kung gaano kakapal ang mukha mo. Pero siguradong hindi matibay ang pamalo mo na yan. Sabay-sabay nating tirahin at patumbahin siya. Teka lang. Gumagawa ba sila ng pelikula? Bumalik kayo at sabihin nyo sa may apelyidong Zhao na yan. Sa paghahabol ng lalaki, diskarte ang kailangan. Pero ang mangkidnap, pagpapakamatay iyan. Sino ka ba talaga? Isang dumaan lang na naabala ninyo. Habang kumakain ng litsong manok. 500 para sa labada. 500 para sa pagligtas ko sa iyo. 1,000 lahat. Cash o scan ba? Masyadong kaunti ang 1,000. 50,000 ang buwan ng sweldo ko. Kukunin kitang personal na bodyguard. Hindi ako interesado. 100,000. Hindi ito tungkol sa pera. Kailangan ko pang hanapin ang hindi ko pa nakikitang mapapangasawa para makipagkalas. Wala akong oras para magtrabaho sa iyo. Makipagkalas, kaya ibigay mo muna sa akin ang 1,000. Nagmamadali ako. Ay sesend ko na lang ang pera sa iyo. Tawagan mo ang numerong ito kapag kailangan mo ng trabaho. CJ, Young Master Few. Sana hindi na tayo magkita muli. President Su, mukhang may sira ang ulo ng isang iyan. Pero ang galing niya sa pakikipaglaban. Walang kapantay sa buong Jiangxing. Sandali lang, doon sa likod ang daan para sa mga delivery rider. Doon ka sa underpass mamalimos. Huwag mong madumihan ang lobby. Naligo naman ako, hindi ako mabaho. May hinahanap lang ako. Sus, may hinahanap daw. Alam mo ba kung anong lugar ito? Kahit ang mga tagalinis ng banyo sa Su Group ay mas desente pang manamit kaysa sa iyo. Hinahanap ko si Su Yancy. Pakiusap naman, pababain mo siya rito. Ha ha ha, hinahanap mo ang aming President Su.
Tumingin ka nga muna sa salamin. Anong kaguluhan ito? Assistant Shen, ang pulubing ito, pinipilit pumasok sa loob. Gusto raw niyang makita si President Su. Miss, may appointment po ba kayo? Wala. Sabihin mo kay Su Yancy, nandito si Lin Yangu mula sa Qingyun Mountain para kanselahin ang kasunduan sa kasal. Hahaha, kanselahin ang kasal. Sa itsura mong yan makikipag-engage sa'yo ang boss namin. May dala ka lang na basurang papel, naglakas loob ka pang pumunta rito para mang-scam. Ah! Sinaktan mo ako. Guard, huliin niyo siya, bilis. Pwede kang magsalita ng kahit ano, pero huwag mong hahawakan ang mga gamit ko. Dapa ngayon din, ilagay ang 2 kamay sa ulo. Ganyan ba talaga kainit sumalubong ang mga tao sa syudad? Teka, Boss Suneb, may kinangkontrata sa kasal ang baliw na ito. At nanggugulo pa rito sa loob ng kumpanya. Umatras kayong lahat, pero delikado po siya. Sabi ko umatras kayo. Ikaw pala yung nagkautang kanina, ng 1,000 piso sa akin na si Sir Few. Sino ba ang hinahanap mo? Su Yancy, nandito ako para bawiin ang kasal. Ako si Su Yancy. Pwede na rin ang itsura mo. Medyo masungit ka nga lang. At dahil nandito ka naman, mas mapapadali ang usapan natin. Sumunod ka sa akin sa itaas. Huwag na nating pahirapan pa ang sarili natin. Kalahati sa'yo, kalahati sa akin. Pagkatapos nating punitin, uwi na tayo sa kani-kanyang bahay. Sabi ko sumunod ka sa akin sa itaas. Ipanalangin mo na lang na totoo ang kontrata sa kasal na yan. Tatak ito ng personal na selyo ng lolo ko. Imposibleng pikin ito. Basta totoo, sapat na yon. O hawakan mo ang kaliwang bahagi. Hawak ko naman ang kanan. Sino nang may sabing gusto kong kanselahin ang kasal? Ahem, miss, ano ba nang nagustuhan mo sa akin? Dahil ba sa wala akong diploma o ano? Gusto mo ba ako dahil marami akong tagpi sa damit? Ang kasalang ito ay desisyon ng lolo ko. Wala kang karapatang kanselahin ito ng mag-isa. Ang kasal ay desisyon ng 2 tao. Hindi ito matutuloy kung hindi ako papayag. Ikaw. Yan, sinasundo na ang tao. Puro lang naman kalokohan ang sinasabi ni lolo. Isang probinsyanong walang modo. Binabalaan kita. Isang napakahusay na tao si Lin Yangu. Kapag hindi natuloy ang kasalang ito, huwag ka na ring maging presidente. Bumalik ka kaagad sa lumang mansyon para pag-isipan ang mga ginawa mo. Lolo, pakinggan niyo muna akong matapos magsalita. Walang pag-uusapan. Pagkatapos ng 1 buwan, gusto kong makita kayo, na maayos na nakatayo sa harap ko. Yese, mukhang ayaw din ng lolo mo na iatras ang kasal. Subukan mo pa siyang kumbinsihin. Lin Yangu, may alok akong kasunduan sa iyo. Gusto ko lang linawin na talento lang ang binibenta ko at hindi ang katawan ko. Sa ngayon, may mga kasosyo akong nag-aagawa ng kapangyarihan sa loob ng kumpanya. At sa labas naman ay pinipilit ako ng pamilya Zhao na magpakasal. Magaling ka makipaglaban. Maging personal kitang bodyguard sa araw. Magpanggap ka bilang fiance ko kapag kailangan. Para mapaniwala si lolo. Ayaw ko. Pagkatapos ng 1 buwan, 100,000 piso kada buwan. Libreng pagkain at tirahan. Iniisip mo ba na ang 100,000 piso ay sapat na para mabago ang aking mga prinsipyo? May libreng pagkain sa villa. Pwedeng kainin ang kahit ano sa ref. May dagdag pang 2 litsong manok kada linggo. Nasaan ang kontrata? Masayang makipagtulungan sa iyo. Nasaan na ang mga prinsipyo mo kanina? Ang tanging prinsipyo ko ay huwag hayaang masayang ang pagkain. May 3 pa tayong patakaran. Una, sundin mo ang mga plano ko sa oras ng trabaho. Pangalawa, bawal makipag-away o manggulo sa loob ng kumpanya. Pangatlo, huwag kang magkakalat ng kung ano-anong kwento tungkol sa relasyon natin. May 3 rin akong patakaran. Una, bawal mo akong gutumin. Pangalawa, bawal mo akong sansingan sa gabi. Pangatlo, dapat pumasok ang sahod ko tuwing 1 ng buwan. Lumabas ka at hintayin mo ako sa labas. Boss, paalala lang po. Hindi mo pa po binibigay yung 1,000 piso. Shen Yu, transfer mo sa kanya ang pera. Sa pinakadulo ng unang palapag ang kwarto ng bisita. Ang ikalawang palapag ay aking pribadong lugar. Bawal umakyat doon ng walang pahintulot ko. Lalong-lalo na ang opisina at walk-in closet, huwag na huwag mong pakikialaman. Hindi maganda ang feng shui ng bahay mo. Sobrang tindi ng negatibong enerhiya rito, lalo na ang puno na iyan humaharang sa pasok ng swerte. Yung mamahaling puno na iyan ginastusan ko ng 200,000 piso para lang maibiyahe sa eroplano galing sa timog. 200,000 piso para lang sa isang pirasong panggatong. Ang daling mauto sa pera ng mga tagalungsod. Subukan mo lang hawakan iyan kahit 1 beses lang. Ibabawas ko yan sa sahod mo. Nagpapaalala lang naman ako para sa ikabubuti mo. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw? Madalas kang nagugulat at nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Sumasakit ang ulo mo tuwing umaga. At palagi mo ring nararamdaman na sumisikip ang dibdib mo kapag nasa opisina ka na. Inimbestigahan mo ba ako? Direktang nakaharap sa hagdanan ang salamin na iyon. At hinaharangan naman ng puno sa bakuran ang daanan ng hangin. Kaya naman lahat ng masamang enerhiya ay naipon sa ikalawang palapag. Iharap mo sa ibang direksyon ang salamin.
Pagkatapos ay buksan mo ang bintana sa loob ng 3 araw. Kusa ring mawawala ang sakit ng ulo mo. Puro kapamahiin at kalokohan. Senyorito, siya po ba yung sinasabi ng matandang amo na tinutukoy niyang mapapangasawa ninyo? Hindi po, bodyguard ko lang siya. Magandang araw po na isang pansamantala ko po siyang babantayan at poprotektahan. At para na rin maiwasan niyang tumandang walang asawa. Kapag nagsalita ka pa ng isa pa, kanselado ang hapunan mo. Ang galing mo talaga, boss. Kahit sa loob ng sarili niyang bahay ay may nakatanim na kung ano-ano. Sakit sa ulo ang boss na ito, mas marami pa siyang problema kaysa sa inihaw na manok. Auntie Lynn, anong ginagawa mo? Magandang umaga, boss, nagluluto ako ng almusal. Pinutol mo ang bonsai ko. Hindi ba sinabi ko na kagabi na humaharang iyan sa swerte? Tingnan mo ang kahoy na ito, mabilis matupok. 200,000, siguradong na-scam ka. Obra maestra iyon. Inalagaan ko iyon ng 5 taon. Masama sa kalusugan ang magalit. Halika at tikman mo ang niluto sa 200,000 kahoy. Na inihaw na kamot, iba na ang halaga nito ngayon. Bayaran mo ang puno ko. Huwag mong sayangin, kumagat ka muna. Pag-usapan natin ang tungkol sa bayad mamaya na. Mainit, dahan-dahan lang, walang umaagaw sa iyo. Bakit napakatamis nito? Dahil naglagay ako sa ilalim ng kalan ng balat ng dalanghita at tuyong dahon ng pino. Kapag sapat ang init, saka lang lumalabas ang tamis nito. Hindi ba sumakit ang ulo mo kagabi? Nagkataon lang iyon. Sige, isang nagkataon na nagkakahalaga ng 200,000. Young master, maraming tao sa labas. Sabi nila galing sila sa pamilya Zhao para maningil ng multa sa paglabag sa kontrata para sa proyekto sa timog ng lungsod. Sabihin mo sa mga gwardiya na tumawag sa pulis. Hindi pa nga tayo tapos kumain, nanggugulo na sila. Wala talagang modo ang mga taong ito. President Su. Huminto ang trabaho sa proyekto sa timog ng lungsod. Ayon sa kontrata, dapat magbayad ang pamilyang Su sa pamilyang Zhao ng 20 milyon. Inutusan kami ni Miss Zhao na maningil ngayon. Ang pamilya Zhao ang unilateral na nag-withdraw ng pondo sa proyekto sa timog ng lungsod. Kayo ang lumabag sa kontrata. Ang opisyal na selyo sa karagdagang kasunduan na ito ay peke. Huwag ka ng maraming daldal. Ngayon, alin man sa ibigay ninyo ang pera, o hahakutin namin ang lahat ng gamit sa villa na ito. Siraing ninyo, tumawag na ako ng pulis. Subukan ninyong lumaban at walang makakataka sa inyo kahit isa. Bago pa man dumating ang mga pulis, kayang-kaya na ng mga tropa ko na wasakin ang lugar na ito ng 3 beses. Sino ang tumapak nito? Ako ang tumapak, bakit may problema ka? Sinira mo ang sabon ko. Sinayang mo pa ang almusal ko. At balak mo pa talagang saktan ang boss ko. Gusto mo na bang maputulan ng paa? Ikaw na naman palang hampas lupa ka. Nagdala ako ngayon ng 20 tao. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamayabang. Kaya pala hindi mailabas ni Madam Su ang 20 milyong piso. Dahil nilustay niya pala ang pera sa ibang tao. Mukhang matatag at palaban ang babaeng ito ah. Ha. Gusto ko lang naman sanang kumain ng tahimik ng almusal. Pero dahil ganyan kabalahura ang bibig mo, hugasan ko muna ang madumi mong bibig. Sugod, sabay-sabay ninyo siyang harangan. Hoy, Tao pa ba talaga ang isang iyan? 20 milyon baka mo. Subukan mo lang akong hawakan. Tiyak na hindi ka palalampasin ni Miss Zhao. Bumalik ka at sabihin mo sa kanya, ang pamimeke ng opisyal na selyo, ang iligal na pagpasok sa pribadong ari-arian, at ang panggugulo sa amin. 3 regalo na sisingilin ko sa kanya balang araw. Sa susunod na bumalik kayo rito, ako na mismo ang pupunta sa kanya para maningil ng interes. Nandito ang lahat ng ebidensya. Walang makakaalis kahit isa sa inyo. Boss, tapos na ang trabaho ko bilang bodyguard mo. Huwag mong kalimutang mag-iwan ng 5 bituin na rating. Pwede na, mahusay mong ginawa ang tungkulin mo. Ibabawas natin sa utang ng pamilyang Zhao ang sira sa mga kasangkapan. Pero iba pa ang bayad mo sa pinutol mong puno. Grabe naman, naaalala mo pa pala iyon. Ang dakila nating Presidente Su. Sa wakas ay nagpakita ka na rin sa opisina. Akala ko pa naman abala ka pa. Sa pagtatago ng babae sa villa mo, wala ka nang paki kahit bumagsak pa ang kumpanya. Board meeting ito. Hindi ito palengke kaya magseryoso tayo. Yung babaeng dinala mo, nanakit ng 12 ng tao ng pamilya Zhao. Nagbanta na si Zhao Zirong. Ibo-boycott ng tuluyan ang Su Corporation. Itinigil ng lahat ng supplier ang supply para sa East City Project. Nalulugi ang kumpanya ng 3 milyong piso araw-araw. President Su, binangga mo ang pamilya Zhao para lang sa isang babae. Sinusugal mo ang pera namin para lang sa pride mo. Masyadong pabigla-bigla ang mga kabataan.
Ang posisyong ito bilang presidente ay dapat na talagang mapunta sa iba. Ang pamilya Zhao ang unang nag-withdraw ng pondo. Nang peke ng kontrata, pumasok ng iligal sa pribadong ari-arian. Hindi nyo man lang pinapanagot ang pamilya Zhao. At ako pa ngayon ang pinipilit ninyong humingi ng tawad. Ang negosyo ay parang digmaan. Ano namang masama kung yumuko ka sandali? Ibigay mo lang ang selyo ng presidente. Ako na mismo ang hihingi ng tawad kay Miss Zhao. At siguradong magpapatuloy na ang proyekto. Palihim mong kinausap si Zhao Zero kagabi. Bahala ka sa kung anong gusto mong sabihin. Ngayong araw ang posisyong ito. Kailangan mo itong isuko sa ayaw at sa gusto mo. Security, security. Pakilabas siya rito. Meeting lang naman ito. Bakit kailangang magkagulo ng ganito? Akalain ng iba na nagre-rebelde kayo. Hindi ba sinabi ko sa iyong maghintay ka lang sa labas? Tahimik naman ako kanina. Kaso masyadong masakit sa tainga ang mga sinasabi nila. Naaabala tuloy ang pagkain ko ng butong pakwan. Sino ba ang bastos na batang ito? Ito ang pinakamataas na board meeting. Kaya wala kang karapatang maging bastos dito. Sino nga ulit ang gustong magpalaya sa boss ko? Tumayo nga para makita ko. Ako nga, may balak ka bang manakit dito? Tatawag agad ako ng pulis para ipakulong ka. Sige, tumawag ka ng pulis, mas maganda nga iyon. Pero bago dumating ang mga pulis, gusto ko muna patinginin ka sa magandang tanawin. Hoy, ibaba mo ako aray sa klolo aray. Tito, malakas ang hangin dito sa taas. Maliwanag na ba ang utak mo? Gising na hilahin mo na ako pabalik bilis. Sino ang upo sa pwesto ng presidente? Si Yancy ang upo, siya ang mananatili nating presidente. May angal ba kayo? Wala po. Napakahusay niyo talaga, Presidente Su. Tingnan mo, mas mabilis pala kapag madaling kausap. Ito ba ang sinasabi mong tahimik? Hindi naman ako sumigaw sa buong usapan natin. Tapos na ang meeting. Legal Department, suriin niyo ang kontrata ng pamilya Zhao. Auditing Department, suriin ang lahat ng transaksyon sa silangang lungsod na may kinalaman sa kahina-hinalang bayad sa proyekto. Ang sinumang humarang ay ituturing na kusang nag-resign. Lagot ka sa akin, bata ka. Gusto kong ikaw at si Suyansi ay sabay na mabulok sa hukay. Presidente Su, ang huling supplier ng buhangin at graba, ay tinanggihan din ang ating order. Nag-abiso na si Zhao Zero sa lahat ng supplier ng materyales sa Jiangsheng na kapag may nagbenta kahit isang butil ng buhangin sa proyekto sa silangan, ay makakalaban ang pamilya Zhao. Paano naman ang backup supply chain natin? Ang pagbiyahe galing sa ibang probinsya ay aabutin ng hindi bababa sa 15 araw. Pero ang bawat araw na tigil ang trabaho sa proyekto ay mailugi na 3 milyong piso. Nagsimula na ring muling suriin ng bangko ang ating limitasyon sa pautang. Lumabas ka muna. Hayaan mo muna akong mag-isip. Linyan, malapit ng mabangkarote ang kumpanya natin. At naglalaro ka pa rin ng video games. Katatapos ko lang maglaro at natalo ako. Kung hindi ka rin lang makakatulong, ay bumalik ka na lang sa mansyon. Huwag ka nang humarang sa paningin ko. Maliit na bagay lang yan. Para iyakan mo ng ganyan. Hindi ako umiiyak, nga pumasok lang sa mata mo ang ulan mula sa labas. Ang lahat ng planta ng materyales sa Jiangsheng ay kontrolado na ng pamilya Zhao. Kapag walang materyales, siguradong hihinto ang proyekto. At kapag huminto ang proyekto, babawiin agad ng bangko ang mga pautang. Kapag binawi ng bangko ang pautang, 7 araw na lang ang itatagal ng pondo ng pamilya Su. Ito ay isang sitwasyong walang kawala, na intindihan mo ba? Sino ba ang pinakamalaking supplier ng materyales sa lungsod na ito? Si Qin Yuan siya ng Hongfa Building Materials. Nakilala rin sa tawag na Matabang Qin. Siya ang may pinakamalalim na ugnayan sa interes ng pamilya Zhao. Anong balak mong gawin? Kakausapin ko siya. May sariling patakaran sa mundo ng negosyo. Hindi mo pwedeng saktan o bugbugin ang isang tao para lang pilitin siyang pumirma sa kontrata. Huwag kang mag-alala, makatwirang tao ako. Kanina sa board meeting, ganyan din ang sinabi mo. At hindi ba naging epektibo naman yun? Ihanda mo na ang kontrata pagbalik ko. Ang baliw na ito. Huwag mong sabihin kikidnapin niya talaga si Qin Wanshan pabalik dito. Wala na bang ibang tao sa pamilya Su? Nagpadala pa sila ng guard para makipag-usap sa akin tungkol sa negosyong nagkakahalaga ng $100,000,000. Magpapadala ka ba ng materyales para sa proyekto sa silangang bahagi ng lungsod o hindi? Hindi. Sinabi na ni Binibining Zhao na ang sinumang tumulong kay Suyansi ay hindi na makakapamuhay ng payapa rito sa Jiangsheng. Ang negosyo ay para sa kita, dahil sunod-sunuran ka sa pamilya Zhao. Hindi ka ba natatakot na mawala ng lahat sa iyo? Ha ha ha! Hawak ng Hongfa ang 60% ng bentahan ng materyales sa buong Jiangsheng. Sino ba ang makakapagpabagsak sa akin? Bata, bumalik ka na at sabihin mo kay Suyansi. Lumuhod siya at humingi ng tawad kay Binibining Zhao para bigyan pa siya ng pagkakataong makaligtas. Yung pangatlong bodega mo, lumulubog na ang pundasyon. Kapag nagtambak pa kayo ng mga materyales sa loob,
Sa loob ng hindi higit sa 10 minuto, guguho ang silangang pader. Mga kalokohan. Noong nakaraang buwan lang pumasa sa inspeksyon ang Bodega 3. May mga lamat na ang paanan ng mga haligi. Barado pa rin ang mga kanal. Umulan pa naman kagabi, kaya naabsorba ng pundasyon sa ilalim ang tubig. Lumubog na ng hindi bababa sa 3 sentimetro ang timog silangang sulok. Ginoong Qin, may nagsabi nga po kanina na may nakitang mga lamat sa pader. Manahimik ka. May 6 na minuto na lang. Kung ayaw mong maniwala, manatili kang nakaupo dyan. Nagpapanggap ka lang. Itapon niyo siya palabas. Guguho na ang pader. May mga tao pa sa loob. Paano? Paanong nangyari yun? Pwede na ba tayong mag-usap tungkol sa negosyo ngayon? Pwedeng-pwede po binibining Lin. Iniligtas ninyo ang buhay ng 12 ng mga manggagawa ko. Pati na rin ang kumpanyang Hongfa. Agad akong magpapadala ng mga supply sa pamilya Su. May 50% diskwento sa presyo. Ay de-deliver muna ang mga gamit bago ang bayaran. Hindi ako ang nagligtas sa iyo. Sadyang nakatadhana lang na matuto ka sa pagkakataong ito. Ang kontratistang nagtipid at nandaya sa mga materyales. Mas mabuting ipaubaya mo na sa investigasyon ng mga pulis. Tiyak po yan. Ako mismo ang pupunta sa kumpanya ng mga Su para pumirma ng kontrata. Magdagdag pa tayo ng isang kondisyon. Dapat maihatid na sa site ang unang batch ng mga materyales ngayong gabi. Kapag naantala ang tulog ng boss ko, babalik ako rito para makipag-usap sa iyo sa ikalawang pagkakataon. Hindi ko po yan hahayaang maantala. Ihanda niyo ang mga sasakyan. Lahat ng sasakyan ay pumunta muna sa proyekto sa silangan ng lungsod. Ginoong Su, handang kunin ng Hongfa ang kontrata para sa lahat ng materyales sa pagtatayo sa proyekto sa Chengdu. May 50% diskwento sa presyo at para rin sa lahat ng proyekto ng mga Su sa susunod na 3 taon. Unahin namin kayong supplyan ng mga materyales. Sir Qin, ano nang ginawa niya sa inyo? Walang ginawa si Miss Lin. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, nagkaroon na sana ng malaking aksidente sa Hongfa ngayong araw. Sinabi ko naman sa inyo na makatwiran akong tao. Kalahating presyo ko ibibigay ang mga supply. Hindi takot si Sir Qin sa pamilyang Zhao. Su Yanshan, naging makitid ang utak ko noon. Ginamit ng pamilyang Zhao ang mga channel ang supply para pagbantaan ako. Pero ilang dosenang buhay ang iniligtas ni Miss Lin. Bukod pa doon, tinipid at substandard ang mga materyales sa bodega numero 3. At ang mismong kontraktor doon ay kontrolado ng pamilyang Zhao. Naibigay ko na sa mga pulis ang lahat ng ebidensya. Sir Su, kapag dumating na ang mga materyales sa site, pwede nang magsimula ulit ang buong proyekto bukas ng umaga. Ang ilang mga supplier na nagmamasidlang noon, ay kusa na ring nakipag-ugnayan sa atin. Sir Qin, susunod tayo sa kung ano ang nasa kontrata para sa ating pagtutulungan. Hindi hahayaan ng kumpanyang Su na malugi ang aming mga kasosyo. Naintindihan ko, Miss Lin. Sige, aasikasuhin ko muna ang pagpapadala ng mga supply. Sige na, huwag mo nang harangan ang boss ko para makauwi na siya. Kusa niyang nilagdaan ang kontrata. At sarili kong pera ang pambili ko sa lechon manok. Hindi ko ginalaw ang pera ng kumpanya. Salamat. Ano nang sinabi mo? Ang lakas ng hangin, hindi ko narinig. Kung hindi mo narinig, edi huwag na lang. Boss, nagpasalamat ka ba sa akin kanina? Sabihin mo nga ulit, ire-record ko para gawing ringtone. Umalis ka nga. Huwag ka laging sumisimangot, mas bagay sa iyo ang umiti kaysa magalit. Sabi ko ililibre kita ng pagkain, at sa ganitong lugar mo pa talaga gustong kumain. Hindi ka mabubusog sa mga mamahaling restaurant, at kailangan mo pa magpaka-formal doon. Mas komportable rito at walang iisipin. Tikman mo ito, pampalakas ng dugo at enerhiya. Hindi ako kumakain ng mga ganyang kakaibang pagkain. Ilset, maglugaw ka na lang. Mahina ang tiyan mo. Masakit uminom kapag walang laman ang tiyan. Bawal kang uminom ng malamig ngayong gabi. Paano mo na lamang mahina ang tiyan ko? May 3 uri ng gamot sa tiyan sa drawer ng opisina mo. Tuwing may pulong kada kalahating oras ay hinahawakan mo ang itaas ng tiyan mo. Hindi ka naman gawa sa bakal. Huwag mong parusahan ang katawan mo dahil lang sa trabaho. Mukha ka namang walang pakialam sa karaniwan. Pero mapagmasid ka pala. Depende naman kasi kung sino. Wala akong pakialam sa mga ordinaryong tao. Kaya naman pala hindi ako ordinaryo. Ikaw ang among nagpapasahod sa akin. Kaya syempre hindi ka ordinaryo. Pero malinaw na may utang ka sa aking 200,000. Pogi. Kumakain ka kasama ang mahirap na babaeng iyan. Napaka-boring naman kumain sa tabi ng daan. Isasama ka ni ate para kumain ng seafood. Pagkatapos ay mag-usap pa tayo ng mas masinsinan sa ibang lugar. Lumayas ka. Ang tapang mo naman. Ayaw mo na ba sa kamay mong ito? Bitawan mo ako mga sis, patayin ninyo siya.
Kapag nakita ko pa kayo ulit, na tumitingin sa kanya ng ganyan, gagawin kong holen ang mga mata ninyo. Ate, pasensya na po, aalis na kami agad. Bakit naakit ka ba sa akin? Gusto lang kitang paalalahanan, na gumamit ka na naman ng dahas, kung ganoon ay bawasan mo na lang ang sahod ko. Hindi ko muna babawasan ngayon. Ang supladong siyo nakipagkita sa kanyang babaeng bodyguard sa gabi. Siguradong magbabayad ng malaking halaga si Binibining Zhao para sa balitang ito. Ang patagong kinuha na video ay sumikat agad sa lokal na balita sa loob lang ng isang gabi. 10-10 account ang sabay-sabay na nag-repost nito. Halatang may nagmamanipula sa likod nito. Bumaba na ng 6% ang presyo ng stocks pagkabukas ng merkado. Magpadala agad ng demand letter mula sa abogado. Isapubliko ang mga dokumento sa pagpapatuloy ng proyekto. Gamitin ang mga katotohanan para ilipat ang atensyon ng publiko. Ang pinagmulan ng post ay tinatawag na Jiangxing Ruyan. Ayaw bawiin ng taong namamahala ang artikulo. Sinabi pa nilang may iba pa silang video. Ang ganda ng kuha rito, boss. Ang ganda ng side profile mo, photogenic ka. Ito ba ang tamang oras para tumitig sa litrato? Sinasabi nilang umaasa lang ako sa pera ng iba. Paninirang puri na iyan. Malinaw namang sariling kakayahan ko ang bumubuhay sa akin. At mas maganda rin ako kaysa sa may apelidong Zhao na iyon. Tumahimik ka nga, Lin Yancy. President Su, may karapatan ang publiko na malaman kung ginamit mo ang pondo ng pampublikong kumpanya para sustentuhan ang iyong pribadong babaeng kasama. Basta umamin ka lang. Maaari naming hindi na ilabas ang mga susunod na larawan. Kina-blackmail mo ako. Maayos na pag-uusap lamang ito. Hawak ko rin ang ebidensya na nakatira kayo sa iisang bahay. Kapag inilabas ko ito, masisira ng tuluyan ang imahe ng Su Group. Nakaparada ang kotse mo sa hilagang bahagi ng lungsod. Likod na pinto ng abandonadong pabrika ng mesa. Sa kaliwa ay pulang fire hydrant box. Sa kanan naman ay may asul na pintong tuklap ang pintura, tama ba? Ha? Paano mo nalaman? Kitang-kita sa refleksyon sa bintana ng kotse mo. Hintayin mo ako ng 10 minuto. Mag-usap tayo ng personal. Haharapin mo na naman ba sila? Hindi na. Hindi na siya makakatakas. Nakatanggap kami ng anonymous na tip. Nalaman naming sangkot siya sa paglabag sa privacy. Iligal na paglalagay ng mga nakatagong kamera. Mayroon din sa computer niya mga record ng transfer ng pera mula sa EZC company na may sala. President Su, may ebidensya ng transfer ng pera. Maaari nang mabago ng tuluyan ang takbo ng opinyon ng publiko. Pakiusap, Lin Yancy. Ikaw pala ang nagpadala ng anonymous na tip. Li, ikaw pala yan. Kagabi pa habang kumakain tayo, napansin ko nang may palihim na kumukuha ng litrato sa atin. Kaya nagkabit na rin ako ng tracker sa ilalim ng kotse niya. Hindi na dadaan sa dahas ang lahat ng problema. Kailangan mo ring sumunod sa batas paminsan-minsan. Milagro yata at alam mo kung paano sumunod sa batas. Salamat sa papuri, boss. Kailan ko nga pala makukuha ang bonus ko? Walang bonus. Madam Su, may ipinadala po si Zhao Zero. Mamayang gabi na po gaganapin ang banquet ng Chamber of Commerce. May espesyal pa po siyang ibinilin. Siguraduhin niyo raw pong isama ang inyong partner. TSI, halatang gusto niya akong ipahiya sa publiko. At lahat ng mga bigatin sa buong lungsod ay tiyak na darating doon. Matagal nang may impluwensya ang pamilya Zhao sa Chamber of Commerce. Magkunwari na lang kaya tayong may sakit para tanggihan ito. May libreng lobster ba sa banquet na iyan? Meron. May Kobe beef, caviar, at champagne pa. Punta tayo, dapat tayong pumunta. Ang pakikipag-ugnayan sa negosyo ay hindi dapat maantala dahil lang sa personal na alitan. Wala ka talagang iniisip kundi pagkain. Isang malaking patibong ang banquet na iyan. Siguradong may iba pang plano si Zhao Ziyu. Ano namang kinatatakot mo? Nandito naman ako na bodyguard mo. Kahit gumuho pa ang langit, ako ang haharap para sa iyo. Pwede ka namang hindi sumama. Ikaw naman talaga ang gustong puntiryahin ni Zhao Zero. Kaya nga lalo pa akong dapat sumama. Boss kita. At ikaw rin ang nakasulat sa kasunduan ng kasal natin. Kung hahayaan kitang pumunta roon ng mag-isa, tiyak na pagtatawanan ako ng matanda kapag bumalik ako sa bundok. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Para palitan ang suot mo. Hindi ka naman pwedeng pumunta sa banquet na ganyan ang suot. Maayos naman ito at hindi madaling madumihan. At madali pang pagtaguan ng mga karayom ito. Subukan mo lang akong ipahiya ngayong gabi. Kanselado ang lechong manok mo ng 1 buwan. Boss, pwede namang palitan ang damit. Pero huwag mong galawin ang buhok ko. Narito na si Ginoong Su Yancy, ang presidente ng Su Group. Sino kaya ang bagong kasama ni President Su? Napaka-elegante naman niya. Hindi ba ang sabi nila ay isa siyang probinsyanong bodyguard na palamunin lang? Mukha naman siyang senyorita mula sa isang napakayamang pamilya. Ang lakas talaga ng loob ni President Su na isama sa labas ang walang klaseng babaeng iyan. Nadadala lang talaga sa bihis ang tao. Magsuot man ng mamahaling suit ang gwardiya. Gwardiya pa rin siya sa loob-looban niya.
Zhao Zero, magpakita ka naman ng kaunting respeto. Respeto. Isang babaeng umaasa lang sa lalaki para mabilhan ng damit at makatira sa villa. At isang palamuning probinsyano, karapat-dapat ba kayong respetuhin ko? Miss Zhao, napansin ko na madilim ang noo mo. Namamaga at mapula ang ilalim ng mga mata mo. Mahihina ang mga hakbang mo. Kapos sa hininga kapag nagsasalita. At mabaho pa ang hininga mo. Madalas ka bang hindi makatulog at mabilis ang tibok ng puso mo nitong mga nakaraang araw? At palagi ring nanalamig ang mga kamay at paa mo. Anong pinagsasabi mo? May kaunti akong alam sa medisina. Dulot iyan ng palagi ang pagpupuyat. Labis na pagpapakasasa sa kama. Kaya bagsak na bagsak ang resistensya mo. Kung hindi mo pa iyan babawasan, huwag ka nang umasang makapag-asawa pa. Dahil sa loob ng 3 taon ay bibigay na ang katawan mo. Ha ha ha. Balita ko nga si Miss Zhao. Nagpapalit ng 4 na lalaki buwan-buwan. Kaya pala hindi na kaya ng katawan niya. Kaya pala ganyan kaputla ang mukha niya. Ha ha ha. At ay basagin mo ang mga ngipin niya ng paisa-isa. Miss, kamay ba o paa ang pipilayin ko? Lahat pilayin mo, ako ang mananagot kapag may nangyari. Salo-salo ito ng Chamber of Commerce. Huwag kang mangahas na manggulo rito. Boss, lumayo-layo ka muna. Mahal pa naman tong bagong suit ko. Baka matalsi ka ng dugo. CJ. Heh. Isang Grandmaster ng Huarium. Sino ka ba talaga? Masyadong mahina, walang kwenta. Naglakas loob kang manakit ng tao sa salu-salo ng pinakamayamang sili. Walang makakaligtas sa iyo ngayong gabi. Ang Pangulo ng Jiangxing Chamber of Commerce, ang tagapangulo ng Li Group, dumating na si Ji. Li 1K. Tio Li, sakto po ang dating ninyo. Ang hampas lupang ito sa inyong salu-salo ay nanggugulo. Talagang wala po siyang respeto sa inyo. Napakalakas ng loob niya. Tingnan nga natin kung sinong may lakas ng loob na magwala sa teritoryo ko. Tio Li, siya nga po iyon. Ipabugbog niyo po siya agad sa mga bodyguard. Tio Li, mali po ang sinaktan ninyo. Ikaw talaga ang dapat kong bugbugin. Walang matang tulad mo. Kung gusto mong mamatay, huwag mong idamay ang pamilya Li. Binibining Lin, hindi ko po alam na darating kayo. Patawad po at hindi ko kayo agad nasalubong. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Lao Li, ilang taon din tayong hindi nagkita. Lalong nagiging marangya ang mga salu-salo mo. Pero lalong bumababa naman ang kalidad ng mga bisita mo. Kahit sinong aso't pusa na lang ay nakakapasok at kumakahol dito. Tama po kayo, Binibining Lin. Ako po ang nagkulang sa pagdidisiplina. Tio Li, isa lang siyang hampas lupa na galing sa bundok. Baka naman po nagkakamali kayo ng kinikilala. Simula sa araw na ito, tatapusin na ng Li Group ang lahat ng pakikipagtulungan nito sa pamilya Zhao. Sususpindihin din ng Chamber of Commerce ang pagiging miyembro ng mga Zhao. Ihagis niyo siya palabas. Tio Li, 10 taon nang nakikipagtulungan ang pamilya Zhao sa inyo. Hindi niyo naman po pwedeng gawin ito para lang sa isang estranghero. Iniligtas ni Miss Lin ang buhay ng buong pamilya ko. Huwag mo nang banggitin ang pagtigil sa pakikipagsosyo. Kahit pahingin niya ang buong kumpanya ng pamilya Li, ibibigay ko pa rin ito ng kusa sa kanya. Hoy Lin, humanda ka sa akin. Hindi kita mapapalampas. Sa susunod na magbanta ka ng ganyan, gamutin mo muna ang madalas mong pag-ihi. Bakit ba napakagalang sa iyo ng pinakamayamang si Li? Maraming taon na ang nakakalipas. Hinabol siya ng mabangis na baboy ramo sa bundok. Kaya kumuha lang ako ng bloke ng semento at pinukpok ito hanggang mamatay. At doon ko nailigtas ang buhay niya. Pinatay mo ang baboy ramo gamit ang bloke. Bakit mukha ba akong 3 taong gulang? Nagsasabi na nga ako ng totoo pero ayaw mo pang maniwala. Boss, napakatamis naman ng lobster na ito. Tikman mo rin kaya? Miss Lin at Mr. Su. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Nagkakamali po kayo, Chairman Li. Magkasosyo lang po kami sa negosyo. Tama, hindi pa lang kami nagpapakasal sa ngayon. Manahimik ka nga kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Li 1K. Nagawa niya talaga iyon dahil lang sa probinsya ng iyon para blacklist ang pamilya Zhao. Ipinasara na rin ni Papa ang lahat ng bank card ko. Walang idudulot na mabuti ang pagwawala mo. Si Suyansi ay may backer na si Lin yan. Kapag natapos na ang 10 bilyong proyektong iyon sa silangan ng lungsod, ang posisyon niya sa Board of Directors ay hinding-hindi na magagalaw pa. Hindi ba sinabi mong mapapatalsik mo siya sa pwesto? Basta't may mamatay lang sa proyekto. Si Suyansi ang siguradong kailangang managot doon. Liu Biao, kamusta na ang ipinahanda ko sa iyo? Nakausap at naudyokan ko na ang mga manggagawa doon. Sasabihin ko sa kanila na ang sahod nila ay pinipigilan ng pamilya Su. At magpapadala rin ako ng tao para bumato habang magulo. Kapag natamaan si Suyansi, tuluyan nang mawawala ng kontrol ang buong construction site. Anong silbi kung masusugatan lang siya? Gusto ko siyang mamatay. Pamangkin ko pa rin naman siya. Hindi naman kailangang sagarin ng ganito. Ngayon ka pa talaga naging maawain. Palihim mong kinupit ang 40 milyong piso sa proyekto. Tapos pineke mo pa ang kontrata sa supply. Kapag nalaman niya ito, mabubulok ka sa kulungan habang buhay.
Ipinapaimbestiga na ni Boss Su sa audit ang mga account. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Kaya kong burahin ang backup sa server. Kulang iyan dahil bukas kapag nagkagulo sa construction site, patayin mo agad ang mga gizit. At palitan mo na rin ang payment record para lumabas na hindi pa bayad. Tama nga ang sinabi ni Miss Lin. Nandito nga ang pangalawang Master Su. Mga kasama, 6 na buwan nang hindi nagpapasahod ang pamilya Su sa atin. Tapos gusto pa nilang magtrabaho ngayon. Hindi natin papayagan iyan. Ibigay ang sahod namin. Walang sahod, walang trabaho. Ibigay ang sahod namin. Walang sahod, walang trabaho. Ibigay ang sahod namin. Kumalma po kayong lahat. Kahapon pa ipinadala ng pamilya Su ang lahat ng bayad para sa trabaho. Sa account ng Hongda Labor Company. Kaya walang atrasadong bayad sa inyo. Kasinungalingan, kahit 1 sentimo wala kaming natanggap. Ang lakas ng loob ng mga mapagsamantalang ito na lokohin tayo. Mga kasama, sirain natin ang mga kagamitan. Boss Su, umalis na muna kayo rito. Wala nang kontrol ang sitwasyon dito. Walang kasalanan ang mga manggagawang talagang hindi pa nababayaran. Hindi ako pwedeng umalis. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang lalaki ko? Sino ba ang lalaki mo? Ayusin muna natin ang mas mahalagang bagay. Halika rito. Krimen ang manakit ng kapwa. Nakatingin ang lahat ng tao rito. Subukan mo lang akong hawakan. Walang nakakabit na tracker sa mga ordinaryong ladrilyo. Takot ba kayong sumablay ang hagis ninyo? Kaya pala nagpaayos ka ng tao para gabayan gamit ang signal, tama ba? Mga kasama, ang 48 milyong pisong pambayad sa paggawa na binayaran ng Su Group, dumating sa account kahapon ng 3:00 ng hapon. Hindi nakarating ang pera sa kamay ng mga manggagawa. Ang pinuno ng Hongda Labor ang naglipat ng pondo sa 3 pribadong account. Ang mga bank statement, video ng paglilipat ng pera, at impormasyon ng mga tumanggap ay narito lahat. Pumasok ang pera sa mismong account mo. Ikaw ang nagnakaw ng mga sahod namin. Hindi ako yan. Si pangalawang Master Su ang nag-utos sa akin na gawin ito. Binyan niya ako ng 1 milyong piso para magsama ng mga tao at gumawa ng gulo. Sinabi pa niyang kapag nasugatan si Su Yancy, hindi ko na kailangang ibalik ang natitirang pera. Pangalawang tiyo, ang recording sa club kagabi. Pagmanipula sa opinyon ng publiko. Peke na kontrata. Panghurakot sa pondo ng proyekto. Sadyang pananakit sa kapwa. Kumpleto ang lahat ng iyan. Para lang sa posisyon ng pagkapangulo. Wala na siyang pakialam kahit mamatay ako. May mga taong magkadugo nga, pero walang pagmamahal bilang pamilya. Huwag mo na siyang iyakan dahil hindi siya karapat-dapat. Matagal mo nang alam na may mangyayaring masama ngayon. Alam mong may magwawala, pero hindi mo akalaing magagawa nilang patayin ka. Kaya pala nanatili kang nakatago sa gitna ng maraming tao. Nangako akong protektahan ka. Hanggat nakatayo pa ako. Walang sinumang makakasakit sa iyo. Alaynan, President Sunalin lang din kami ng taong iyan. Tungkol sa nangyaring pagpapatalsik kanina. 7 shareholder na narito ngayon ang tumanggap ng suhol sa kanya. Ang listahan at ang mga halaga ay nasa huling pahina ng ulat ng pag-audit. Kusang loob na ibalik ang pera. Makipagtulungan sa investigasyon. At hahayaan ko kayong hawakan pa rin ang inyong mga shares. Sige, maglihim ka pa, magkikita tayo sa korte. Su Yancy, huwag mong isiping maisisisi mo ang lahat ng kasalanan sa pamilya Zhao. Si Liu Biao ay tauhan lang ni Su Zhenhai, at wala akong kinalaman doon. Kung ganoon, aso ba ang nagsabi sa recording na gusto mo siyang mamatay? Peke ang recording na iyan. Ang original na memory card ng voice recorder at ang ticket sa club. Pati ang mga basong ininuman mo ay naibigay na lahat sa pulisya. Kung ikaw nga ba iyan, ang technical department na ang magsasabi sa hukom. Huwag kang masyadong magmalakilin. Mapoprotektahan ka lang, niliwan ka ng panandalian. Pero hindi ka niya mapoprotektahan habang buhay. Sino ang nagsabi sa iyong si Mang Li ang pumoprotekta sa akin? Si Zhao Zero ay pinaghihinalaang nag-udyok sa krimen. Ilegal na pagpapatakbo ng negosyo at paglustay ng pampublikong pondo. At formal nang binuksan ang kaso para imbestigahan ito. Para sa mga kasamahan sa kabilang linya ng video, pakiusap ay isagawa agad ang utos ng pagpapatawag. Boss Su, ang mga account sa ilalim ng pangalan ni Su Zhenhai ay kasalukuyang naglilipat ng mga pondo sa labas ng bansa. Hindi na rin siya makontak ngayon. I-freeze ang lahat ng kanyang access sa kumpanya. Abisuhan ang mga paliparan at istasyon para sa kooperasyon sa paghahanap. At protektahan ang mga testigo ng proyekto pati ang kanilang mga pamilya. Hindi siya tumakas. Naghihintay lang siya ng huling pagkakataon na makabawi. Anong ibig mong sabihin? Ang isang taong nagnakaw ng mahigit 1 dekada ay hindi makokontento na tangayin lang ang 10 milyon. Tiyak na may hawak pa siya, na alas na pinakamahalaga sa iyo. Aking mahal na pamangkin, sorpresa. Bibigyan kita ng 1 oras. Dalhin mo ang dokumento ng paglilipat ng mga shares ng CEO. Pumunta ka ng mag-isa sa abandonadong planta ng kemikal sa kanlurang suburb. Subukan mong tumawag ng pulis o isama iyang si Lin. At kukuha ka na lang ng bangkay ng matalik mong kaibigan.
Umalis ka sa daan, walang kasalanan si Yaya. Kapag pumunta ka doon, magkakaroon na naman sila ng isa pang hostage. Kung ganoon, anong gagawin ko? Hahayaan ko na lang ba siyang mapahamak ng dahil sa akin? Ibigay mo sa akin ang address. Bumalik ka sa opisina at maghintay ng balita. Hindi pwede. Sabi ni Susan Hai, may baril doon. At nandoon din ang mga tauhang iniwan ni Zhao Ziruo. Mamamatay ka kapag pumunta ka doon ng mag-isa. Sa mundong ito, hindi pa ipinanganak ang taong kayang pumatay sa akin. Sa ganitong sitwasyon pa talaga, nagagawa mo pa talagang magbiro. Hindi ako nagbibiro, Yancy. Magtiwala ka sa akin kahit ngayon lang. CJ, pangako mo sa akin. Iligtas mo muna siya at huwag kang magpakabayani. Basta buhay si Yaya. Kahit ang kumpanya at mga shares, kaya kong isuko. Babalik ang kaibigan mo. At hindi rin mawawala ang kumpanya mo. Ang mga bagay na kinuha ng mga masasamang tao, pababawiin ko sa kanila ang lahat ng paisa-isa. Madam Su, na-trace na po ng tech department ang tawag. Ang signal po ay nanggagaling sa planta ng kemikal sa kanlurang bahagi ng lungsod. Pinapayo po ng mga pulis na patagalin muna natin ang oras. Kasalukuyan na po silang nag-aayos ng operasyon. Hindi na aabot kung normal na operasyon lang ang gagawin. Nagtanim ng mga bomba si Susan Hai sa loob ng planta. Matapos maputol ang tawag, nagsimula na ang countdown ng signal. Paano mo nalaman yan? Dahil noong tumatawag siya, may maririnig na lumang makinarya sa background. Ang mekanikal na tunog ng isang timer. 40 minuto na lang ang natitira. Kung ganoon, lalong hindi ka pwedeng pumunta doon ng mag-isa. Madam, may sariling patakaran din po ang isang bodyguard. Ang pananatili mo rito ang pinakamalaking tulong sa akin. Linyan, kailangan mong bumalik ng buhay. May utang ka pa sa aking 200,000 para sa mga puno. Isulat mo na lang sa listahan ng utang ko. Huminto ka, humakbang ka pa ng isa, at babarilin kita sa ulo. Itaas mo ang baril mo ng 3 pulgada. Dahil kung hindi, baka pumutok iyan at sarili mong tauhan ang matamaan mo. Patayin niyo siya. Tao pa ba ang isang ito? Halimaw. Halimaw siya. Pinagbigyan na kita sa highway, pero pumilit ka pa ring bumalik para mamatay. Si Don Su ang pumilit sa akin. Siya rin ang naghanda ng mga pampasabog. Lin, pakawalan mo siya. Humakbang ka pa ng isa, pipindutin ko ito agad. Mamatay tayong lahat. Sige, subukan mong pindutin. Akala mo ba hindi ko kaya? Wala na akong kahit ano ngayon. Ang taong totoong hindi takot mamatay hindi nanginginig ang kamay. May pera ako. May 300 milyon pa sa account ko sa ibang bansa. Basta patakasin mo lang ako. Sa iyo na ang lahat ng pera. Malaki na ba ang 300 milyon? Kung ganon sabay-sabay tayong mamatay, hahaha. Militar na dual safety detonator. May panlabas na pressure sensor. Saan mo ito nakuha? Paano mo nalaman ang tungkol dito? 5 taon ang nakalipas may gumamit ng katulad niyan. Para pasabugin ang isang ospital sa border. Nakadisarma ko ng 37 piraso niyan. Impossible. Wala akong pakialam kung nang-korrupt ka ng pera. Wala rin akong pakialam kung mang-agaw ka ng kapangyarihan. Pero ginalaw mo ang taong mahalaga sa kanya. At gusto mo pa siyang paiyakin. Linyang tunay na tiyuhin ako ni Yancy. Hindi mo ako pwedeng patayin. Dahil nga kapamilya kanya kaya. Dapat mas alam mo kung gaano kasakit para sa kanya. Miss Lin. Sabi ni Yancy bodyguard ka lang na kinuha niya. Ngayon lang iyon pero hindi sigurado sa susunod. Nasusunog na kuya, nagluluto ka ba? O gumagawa ng biochemical weapon? Manahimik ka, French black pepper stick ito. Kapag nakita ito ng mga Pranses, babaguhin nila agad ang resipe nila. Sa buong buhay ko, unang beses kong magluto para sa isang babae. Kailangan mong ubusin yan ngayon. Kung hindi, babawasan ko ang sweldo mo. Wala naman akong atraso sa'yo. Hindi mo naman kailangang gumamit ng ganitong paraan para patayin ang nagligtas sa buhay mo. Kakainin mo o hindi. O ano? Kakaiba ba ang lasa? May lason. May lason to. Pasensya na. Sinundan ko naman ng maayos yung recipe. Gusto lang naman kitang pasalamatan. Sa pagbabalik kay Yaya, sa totoo lang, hindi naman ganoon kasama. Bukod sa sunog ang labas at hilaw ang loob. Saka 3 beses mo nilagyan ng asin. Maayos naman ang lahat. Walang malubhang problema sa katawan mo. Mukhang nagulat ka lang talaga. Magpahinga ka lang ng ilang araw at magiging maayos din ang lahat. Palitan mo lang ang benda sa pulso mo sa tamang oras. Iwasan mo munang mabasa ito ngayon. Salamat po, Doc. Miss Lin, kahapon nung tumalon ka mula sa 2nd palapag, paano mo naiwasan ang mga balang iyon?
Kailangan mo lang tumakbo ng mabilis. Bawasan mo ang panonood ng mga action movie. Mabuti yan para sa kalusugan mo. Paano naman yung bomba? Pinatigil mo ang countdown gamit lang ang ilang karayom. Nakita ko ang lahat. Luma na ang mga kawad. Nagkataon lang na nagka-short circuit. Ang galing mong gumawa ng kwento. Pero mas magaling ka pa ring mag-disarm ng bomba. Miss Lin, ang mga sugatang dinala rito kahapon. Sinasabi nilang iniligtas mo raw sila. May sugat din po ang braso ninyo. Gusto niyo po bang bendahan ko ulit yan? CJ, medyo kakaiba nga ang pagkakabenda kagabi. Huwag na. Ako na ang mag-asikaso sa kanya. Sige po. Basta huwag niyo lang po hihigpitan masyado. Miss Lin, kung masama ang pakiramdam mo, pumunta ka lang sa akin kahit kailan. Nag-aalala lang naman ang nurse sa bayaning nagligtas sa kanila. Bakit ka ba kinakabahan? Empleyado siya ng Su-Group. Sagot ng kumpanya ang aksidente sa trabaho. Boss, nagsiselos ka ba? Almusal ang kinakain ko, hindi selos. Hay! Yan sinoon kapag bilyon-bilyon ang pinag-uusapan mo. Sa mga proyekto hindi ka man lang kumukurap. Pero ngayon isang simpleng nurse lang. Natataranta ka na. Mukhang espesyal pala ang isang tao sa iyo. Yaya, kaliligtas mo lang sa panganib pero may lakas ka pa para biruin ako. Hindi ako nagbibiro. Noong kinidnap ako kahapon, hindi kamatayan ang pinakakinatakutan ko, kundi ang takot na para lang iligtas ako, ay ibibigay mo talaga ang kumpanya. Pero noong dumating si Lin Yanchu, bigla na lang nawala ang takot ko. Bakit? Dahil noong narinig niya ang pangalan mo, bigla siyang nag-iba. Tinutukan siya ng baril ng mga taong iyon, pero hindi man lang siya kumurap. Pero noong sinabi ko na umiiyak ka sa kumpanya, biglang sumama ang mukha niya, Yancy. Kung talagang mahalaga ka sa isang babae, hindi iyon maitatago sa oras ng panganib. 10 milyong piso para makuha ang 51% ng share sa Su-Group. Pagkatapos mong pumirma, sasamahan mo akong uminom sa hotel mamayang gabi. Pwede ko pang dagdagan ng 1 pang milyong piso. 30 bilyon ang halaga ng Su-Group, tapos kukunin mo ang kontrol sa halagang 10 milyong piso lang. Hindi iyan pagbili kundi pagnanakaw. Sa buong probinsya ang gusto ng pamilyang Qian ay walang hindi nila nakukuha. Kapag hindi ka pumirma, pagdating ng bukas, mawawala na ang pamilyang Su sa Jiangsheng. Habi, saan galing ang asong kalye na iyan at ang lakas tumahol? Naabala ang paglalaro ko. Sino ang asawa mo? Ikaw pala ang probinsyanong sinasabi ni Zhao Zero. Lumuhod ka at yumuko ng 3 beses sa harap ko, at hahayaan kitang mabuhay. Ikaw pala ang tagapagmana ng pamilyang Qian mula sa probinsya. Natatakot ka na, hindi ko pa naririnig yan. Lumpuhin niyo siya. Pag-lock ng Ako Point mula sa malayo, isa ka ring sinaunang martial artist. Bumalik ka at sabihin mo sa pamilyang Qian. Kapag naglakas loob pa silang pakialaman ang Jiangsheng, bubunutin ko ang buong puno pati ang mga ugat nito. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sa isang salita lang ng ama ko, kaya niyang gawin na. Kanselahin ng lahat ng bangko ang pautang sa pamilyang Su, at mag-back out ang mga kasosyo sa negosyo. Sinadya ko talagang saktan ka. Pagsisihan mo to. Sa loob ng 3 araw, paluluhurin ko si Su Yancy para magmakaawa sa akin. Hindi na kailangan ng 3 araw. Bukas ng alas 9 ng umaga, hihintayin kita na bumalik para magmakaawa sa kanya. Paano naman sila? Makakagalaw din sila mag-isa pagkatapos ng kalahating oras. Sabihan ng mga tagalinis na walisan na lang ang paligid nila, at huwag masisira ang mga gamit sa kumpanya. Hindi tulad ng pamilyang Zhao ang pamilyang Qian. Sila ang pinakamalaking korporasyon sa probinsya. May ari-arian silang nagkakahalaga ng 100 bilyon. Napakalawak ng koneksyon nila sa gobyerno at negosyo. Ang 100 bilyong ari-arian sa paningin ko ay isang serye lang ng mga numero na pwedeng burahin anumang oras. Madam Su, 6 na bangko ang sabay-sabay na nag-antala sa mga bagong pautang. At pinapabayaran pa nila ang mga utang at interes sa loob ng 3 araw, na nagkakahalaga ng 1 bilyon at 800 milyon. Inatake ang server ng kumpanya ng mga hacker mula sa ibang bansa. Ang mga detalye ng kliyente at pananalapi, lahat ng datos ay na-encrypt na. Pati ang system node sa Hilagang Sangay ay sadyang nilock din. Si Sir Qin at ang mahigit 10 pang mga kasosyo sa negosyo ay nagpadala ng sulat para kanselahin ang kontrata. Mas gusto pa nilang magbayad ng multa basta matigil lang ang pagtutulungan natin. At sadyang ibinabagsak din ng pamilyang Qian ang stocks natin sa merkado. Bagsak na ang presyo ng stock natin. Sir Su, wala talaga tayong laban sa pamilya Qian. Humingi na po kayo ng tawad kay Miss Qian ngayon. Baka sakaling may pag-asa pa. I-activate muna natin ang cash reserves natin. Unahing siguraduhin ang sahod ng mga empleyado at ang seguridad ng mga kasalukuyang proyekto. Ay offline backup ang lahat ng data ng mga kliyente. Lahat ng mga executive ay bawal munang maglabas ng anumang balitang hindi pa kumpirmado sa publiko. Kakasya lang ng 5 araw ang pondo natin. Bakit naging ganito? Nagsumikap naman ako ng husto. Pero sa isang salita lang nila ay kaya na nilang sirain ang 10 taon ng dugo't pawis ko. Hindi sa wala kang silbi,
Sanay lang silang manggipit gamit ang pera at kapangyarihan. Lin yan. Malulugi na ba talaga tayo? Hindi ko ba talaga nararapat na maging presidente? Huwag kang mag-isip ng ganyan, nandito ako. Hindi babagsak ang langit. Pero pamilya Qian sila. May daan-daang bilyong ari-arian sila. At nasa likod pa nila ang Chamber of Commerce ng probinsya. Pumikit ka muna at matulog. Bukas pagkasikat ng araw, babalik din sa dati ang lahat. Paano mo naman masisiguro iyan? Isinusumpa ko sa aking pangalan. Kamahalan kayo nga ba talaga iyan? 5 taon na at sa wakas ay nakipag-ugnayan din kayo sa akin. Ginalaw ng pamilya Qian ng probinsya ang lalaki ko. Ang lakas ng loob ng pamilya Qian na gumawa ng ganoon. Patawarin niyo po ako sa aking kapabayaan. Dahil hindi ko na disiplina ang mga kapangyarihan sa probinsya. Bago sumikat ang araw, ayaw ko nang marinig pa ang pangalang pamilya Qian. Alisin ang lahat ng limitasyon sa subang. Ipawalang bisa ang lahat ng malisyosong pag-terminate ng kontrata. A-unlock ang system mula sa pag-atake ng mga hacker. Siguraduhin walang makakaligtas sa lahat ng nakisali sa pag-atake. Magtipon-tipon na agad ang 4 na dibisyon ng Change ngayon din. Sa loob ng 3 oras, mabubura ang pamilyang Qian sa buong probinsya. Huwag ninyong idadamay ang mga walang kasalanan. Ang gusto ko ay patakaran at hindi dugo. Masusunod po. Ano ba ang ginawa mo? Tumawag ako sa isang may utang na loob sa akin, na matalik kong kaibigan. Kaya niyang pabagsakin ang pamilyang Qian. Kaya nga ba niya? Panoorin mo na lang ang mangyayari bukas ng 9:00 ng umaga. Isang maliit na kumpanya lang sa Jiangsheng, ang nangangahas na lumaban sa pamilyang Qian. Bago magbukas ang merkado bukas, sisiguraduhin kong ang kumpanyang supati ang mga empleyado nila, ay hindi man lang mapasweldo, pa kapag lumuhod na siya para pumirma. Ipaubaya mo sa akin ang linyang na iyan. Ako mismo ang tatapos sa kanya. Tagapangulo, may masamang balita. Sabay-sabay na ibinebenta ng mga dayuhang pondo ang mga bono ng pamilyang Qian. Ibinaba na ang credit rating ng ating grupo. Hinihiling ng 3 pangunahing bangko na magbigay tayo agad ng karagdagang garantiya. Sino ang nagpapabagsak sa atin? Lahat sila ay mga kumpanya sa ilalim ng Change. Change! Kailan pa natin ginalit ang Change? Kaanunsyo lang ng kapulungan ng kalakalan sa probinsya, na tinatanggalan na ang pamilyang Qian ng karapatang mamuno. Ang mga investigador ng buwis, at mga regulator ng merkado ay sabay na pumasok. Ang 12 lihim na account ng grupo ay tuluyan ng na-freeze. Impossible. Kahit ako ay walang alam sa mga account na iyon. Paano nila nalaman ang tungkol doon? Sino ba talaga ang ginalit mo? Isang bodyguard lang siya ng pamilyang Su sa Jiangsheng. Ang pangalan niya ay Lin Yangwu, isang hampas lupa lang na galing sa bundok. Ginoong Qin, bakit po kayo naparito ng personal? Ang pangalang Lin Yangwu ay wala kayong karapatang banggitin. Ang kautusang Shura, siya ang Panginoon ng Change. 5 taon na ang nakalipas. Mag-isang pinatumba ng Panginoon ang 13 sangay sa ibayong dagat at nagligtas sa mahigit 10,000 Tsino. Mula noon, ang lahat ng kayamanan, koneksyon at kapangyarihan ng Change ay sumusunod sa kanya lamang. Impossible. Mukha nga lang siyang pulubi sa suot niya. Kung ano man ang isuot ng Panginoon, ay hindi makakapigil sa inyong pagkabangkarote ngayong gabi. Gumamit ang pamilyang Qian ng iligal na paraan para pabagsakin ang mga Su. Naisumite na ang mga ebidensya. Tungkol naman sa kung maililigtas nyo ang inyong buhay. Pumunta kayo bukas ng umaga para humingi ng tawad kay Ginoong Su. Walang hiya. Pumunta ka agad sa Jiangsheng. Kung hindi ka niya papatawarin, ako mismo ang babali ng mga binti mo. Su Yancy, binibigyan lang kita ng 10 minuto. Bumaba ka rito at pirmahan mo ang kasunduan sa paglilipat ng shares. At utusan mo ang may apelidong Lin na baliin ang sarili niyang mga kamay. Kung hindi, wawasakin ko ang gusaling ito ngayon din. Tumawag muna kaya tayo ng pulis. Napakarami niyang dalang tauhan. Hindi ka pa napanabik kung tatawag ng pulis. Mrs., manood ka na lang ng palabas kasama ang asawa mo. Huwag mo akong basta-basta tawaging ganyan. Narito naman ang mga media ngayon. Hayaan muna natin silang masanay. Di ba napakayabang mo kagabi? Sige nga, magyabang ka ulit sa harap ko ngayon. Bakit namamaga ang mukha mo? At parang hindi pantay ang magkabilang pisngi mo. Iba rin ang disiplina sa pamilyang Qian Sugurin niyo sila. Ginoong Qin, Pangulong Lei, pinakamayamang si Li. Bakit kayo naririto lahat? Bugbugin niyo sila. Bugbugin niyo hanggang sa masiyahan ang Panginoon at si Ginoong Su. Ginoong Qin, bakit niyo ako binubugbog? Na-freeze na ang lahat ng iligal na ari-arian ng pamilyang Qian. Ang kanilang pangunahing kumpanya ay isinasailalim na sa pagpapasara dahil sa pagkabangkarote. Ang iyong ama dahil sa hinala ng money laundering. Dinakip at iniimbestigahan na dahil sa panunubotahe sa merkado. Imposible yan. Ang pamilya naming mga Qian ang pinakamalakas na grupo ng negosyante sa buong probinsya. Ganap nang naibalik ang kredito ng pamilya Su. Epektibo na ngayong araw ang dagdag na 10 bilyong pisong pinagsamang kredito.
Ang pagbawi sa mga pautang kamakailan ay labag sa patakaran. Suspendido na ang mga opisyal na may pananagutan dito. Binawi na ng lahat ng supplier ang kanilang sulat para sa pagwawakas ng kontrata kay Pangulong Su. Kami na ang magkasamang magbabayad sa anumang pinsala sa paglabag sa kontrata. Tinakot at pinilit lang kami kagabi. Pakiusap bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Kumain ka muna ng kalahati pampakalma, medyo matamis naman ito. Binibining Lin, nagkamali po ako. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam kung sino talaga kayo. Ang pagkakamali mo ay hindi dahil sa hindi mo alam kung sino ako, kundi dahil iniisip mong porke mayaman ka, ay pwede mo nang sirain ang buhay ng ibang tao ng ganoon na lang. Handa po akong magbayad ng danyos. Kahit magkano pa yan, dapat kang magbayad para sa mga dapat bayaran. At dapat mong harapin. Ang iyong mga pananagutan, ilabas na yan. Huwag mong dumihaan ang sahig ng kumpanya ng asawa ko. Binibining Lin, maaari ko bang malaman kung sino ka talaga? Ako ay isang bodyguard sa pamilya Su na may sahod na 100,000 piso bawat buwan kasama na ang libreng pagkain at tirahan bilang kanilang personal na bodyguard. Hindi ko na masasagot ang iba ninyong katanungan. Nagkukunwari ka pa rin. Hindi pa tapos ang kontrata ko. Kaya hindi ko pwedeng baguhin basta-basta ang pagkakakilanlan ko. Ang kasalukuyang tagapagmana ng isang tago at makapangyarihang sekta, ang Panginoon ng Change. May alias na asura sa ibang bansa. Binibining Lin. May kailangan ka pa bang idagdag? Masyadong pinalaki ang nakasulat sa mga dokumentong iyan. May alam lang naman ako ng kaunti sa panggagamot at martial arts. At nakapagligtas lang ng ilang tao nang hindi sinasadya. Sinaliwan kay Matandang Qin at si Pangulong Li. Ang samahan ng mga negosyante sa lungsod. At ang 17 bangko ay nailigtas mo lang din ng hindi sinasadya. Sadyang marami lang akong kaibigan, wala tayong magagawa doon. Buwisit ka, napakagaling mo naman pala talaga. Pero araw-araw ka pa rin nagpapanggap na probinsyano sa harap ko. Pinapanood mo lang akong magpakahirap para sa kumpanya. Tuwang-tuwa ka siguro, no? Noong bumaba ako ng bundok, ang gusto ko lang talaga ay kanselahin ang kasal natin. Ayaw kong gamitin ang katayuan ko para pilitin ang iba. Pero noong nanatili ako sa tabi mo, nais ko lang na makasama ka. Bilang isang simpleng tao lang, may ordinaryo bang tao na sa isang tawag lang, ay mapapabagsak ang isang dambuhalang kumpanya na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Hindi ko rin naman akalain na ganoon sila kabilis kumilos. Mula simula hanggang huli, niloloko mo lang ako. Hindi kita bibitawan. Bitawan mo nga ako. Yancy. Hayaan mo muna akong yakapin ka kahit sandali lang. Sino ang nagsabi sa iyong pwede mo akong tawagin sa ganyang paraan? Ang kasunduan sa kasal natin ang nagpapahintulot nito. Hindi ba't gusto mong ang kanselahin ang kasal? Noong bumaba ako ng bundok, ang gusto ko lang talaga noon ay punitin ang walang kwentang kasunduan sa kasal na ito. Pero sa nakalipas na mga araw, nagbago na ang isip ko. Anong nagbago ang isip mo? Ikaw na talaga ang para sa akin. Simula ngayon at magpakailanman, ikaw ang taong ako na si Linyan ay nais, protektahan sa buong buhay ko. Hindi dahil sa kasunduan sa kasal. At hindi rin dahil sa pangako ng dalawang matanda. Kundi dahil mahal kita. Ang daling sabihin yan, mahirap sustentuhan ang isang CEO na katulad ko. Kung gumastos ako ay parang tubig lang, at napakasungit ko pa. Kaya mo ba talaga akong buhayin? Kahit bilhin ko pa ang buong mundo para sa iyo, kayang-kaya pa rin kitang buhayin. Paano naman yung puno ko na nagkakahalaga ng 200,000? Binayaran ko na ng 300,000. Ang dagdag na 100,000 ay gawin mo na lang interes. Sige na nga, masasabi ko namang seryoso ka. Iurong pa ba natin ang kasal? Asa ka pa ang babaeng tinatakan na ng presidenteng ito. Huwag mo nang asahang makakatakas ka pa sa buhay na ito. Ay mukhang mali yata ang tiyempo ng pagdating ko. Lolo, bakit hindi po kayo kumatok bago pumasok? Kung kumatok ako, makikita ko ba ang ganito kagandang eksena? Lolo, napakagaling talaga ng tiyempo ng pagdating nyo. Mabuting bata. Karapat-dapat kang ang tawaging Shura War God. Tama nga ang naging taya ko sa pagkakataong ito. Lolo, alam niyo na po pala ang pagkakakilanlan niya noon pa. Noong pumunta sa akin ang matandang si Lin, dala ang kontrata ng kasal. Noong una ay inakala ko ring hindi ito totoo. Kaya ginamit ko ang mga koneksyon ko sa ibang bansa para imbestigahan ang mga ginawa ng batang ito. Sa mga malalaking bagay na nagawa niya sa labas ng bansa, naisip ko noon, kahit talian ko pa siya ng lubid, kailangan ko pa ring itali ang magiging asawa ng apo ko sa pamilya Su. Kaya naman pala kayong dalawa ay nagtulungan para linlangin ako mula sa simula. Plano naman talaga ito ng matandang si Lin. Kung may reklamo ka sa kanya ka magreklamo. Nanahimik lang naman ang lolo mo kahit alam ko na. Ang bilis niya naman pong ilaglag ang kakampi nyo. Yancy. Ang mundo ng negosyo ay parang digmaan. Hindi ka mapoprotektahan ng lolo mo habang buhay.
Pero pinili ko si Linyan para sa iyo, hindi para umasa ka sa kanya, kundi dahil gusto kong magkaroon ng kahit isang tao sa mundong ito, natatayo sa tabi mo tuwing napapagod ka. Alam ko po. Dahil alam mo naman pala, nagkaya ka pa na nga kayo. Ano pa ang hinihintay nyo? Dala ko na ang rehistro ng pamilya. Naasikaso ko na rin ang schedule nyo sa munisipyo. Pumunta na kayo ngayon para magpakasal. Ngayon na. Ngayon na talaga. Kapag hindi kayo pumunta ay babawin ko ang selyo ng presidente. Para araw-araw ninyong mapag-aralan sa bahay kung paano magyakapan. Tama si Lolo. Mas maganda kung ngayon na. Sino nang may sabing pwede mo siyang tawaging Lolo? Nag-ensayo lang ng maaga. Para hindi na ako mautal mamaya kapag binago ko na ang tawag ko sa kanya. Haha, natutuwa ako. Kanselahin ang lahat ng pulong ngayong hapon. Ang pinakamalaking proyekto ng Sugroup ngayong araw ay ang mapangasawa ng apo ko ang nobya niya at maiuwi na siya sa bahay. Lumapit pa po kayo ng kaunti. Idikit ninyo ang mga balikat nyo, tingin sa kamera at ngumiti naman kayo. Ganito ba, sapat na ba ang lapit na to? Itaas nyo po ng kaunti ang kamay nyo. Kapag tinaas ko pa, mapupunta na sa balikat niya to. Kapag hindi naging maganda ang litratong to, at kung maglakas loob kang maglikot, sa kwartong pambisita ka matutulog ngayong gabi. Kuya photographer, pakiusap, gawin mo naman siyang mas gwapo sa litrato. Gusto kasi ng pamilya naming makakita ng milagro. Sige na, Linyan. Napakahusay, ganyan-ganyan lang, napakanatural ng mukha mo. Pakiusap, kumpirmahin kung kusang loob ang pagpapakasal ninyong dalawa, at walang naganap na pamimilit. Pwede ka pang umatras ngayon kung nagsisisi ka. Bakit naman ako magsisisi? Hindi man natuloy ang pagkansela ng kasal natin. Pero nakakuha naman ako ng isang napakagwapong asawa. Laking pabor nito sa akin. Ang ibig kong sabihin kapag kasal na tayo. Bawal mo nang itago ang tunay mong pagkatao sa akin. Bawal kang basta-basta na lang mawawala. At huwag mong gagawing biro ang mga mapanganib na bagay. CJ, may isa rin akong kondisyon. Sabihin mo, sa susunod kahit anong mangyari, huwag mong sarilinin ang lahat ng problema. Pwede mo munang sabihin sa akin. CJ, pagbati sa inyong dalawa, tapos na ang inyong pagpaparehistro ng kasal. Ganoon na lang yon, kasal na ako. Parang isang panaginip lang. Bakit, nagsisisi ka na ba, President Su? Pwede pa tayong bumalik doon sa loob para mag-apply ng diborsyo ngayon din. Baka hindi pa sarado ang counter. Huwag kang mangarap na sa akin ang sertipiko. Huwag mo nang asahang mapapalitan to habang buhay. Nakuha na ang papel, kailan naman ang kasal. Kailan nyo naman balak magkaanak? Nakaisip na nga ako ng mahigit 10 pangalan. Lolo, ngayon pa lang po namin nakuha ang sertipiko. Ano-ano naman ang mahigit 10 pangalang iyon? Pipili muna ako sa mga yan. Linyang, huminto ka riyan. Pakana mo na naman ba ito? Sinabihan ko lang si Laukin na huwag nang magpasikat. Baka iba lang ang intindi niya sa salitang magarbong paghahanda. Pagbati sa inyo, kamahalan. Pagbati po sa inyo, Ginoong Su. Patayuin mo muna sila. Nasa civil registry tayo. Hindi ito sinaunang kuta ng mga tulisan. Tumayo na kayong lahat, ilang beses ko bang sasabihin. Huwag niyo nang gagawin ang ganitong pagpupugay sa lungsod. Kamahalan, ito po ang inihanda ng change para kay Ginoong Su. Bilang isang simpleng dote, 51% ng share sa Chankyong Center sa Kabisera. Permanenteng pwesto sa lupon ng mga direktor sa Bichen Bank. 30% ng dibidendo sa Hayu Shipping. At ang karapatan sa lahat ng lokal na proyekto sa negosyo ng change para sa magkasamang pagpapasya. At tinatawag nyo tong simpleng dote lang. Kahit alin sa mga iyan ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sino ba ang may sabing ihanda nyo ang mga iyan? Nang malaman ng 4 na dibisyon ang kasal ng kamahalan, magkasama silang nagpasya magdamag. Kung hindi po ito tatanggapin ni Ginoong Su, hindi po kami mangangahas na bumalik ngayon para magulat. Tanggapin mo, bakit hindi mo tatanggapin? Galing naman ito sa puso ni Xiaolin. Hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Hindi po ba kayo nasisiyahan, Ginoong Su? Ipapabago ko po agad ito sa kanila. Hindi naman sa hindi ako nasisiyahan. Masyado lang talagang mamahalin ang mga ito. Ang katayuan at kayamanan ni Lin Yangu. Pati na ang change ay sarili niyang pagmamay-ari. Nagpakasal ako sa kanya. Hindi ko ito ginagawa para kunin ang mga ito. Mang Qian, iwanan mo na lang ang magkasamang kontrol sa mga proyektong pangnegosyo. Kunin mo na ulit ang iba. Sabi ko nang hindi ko tatanggapin yan. Hindi ito dote kundi trabaho. Ang mga matatanda sa change ay marunong lang makipaglaban para sa kapangyarihan. Wala silang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kailangan talaga natin ng isang taong may sapat na kaalaman sa negosyo. Bantayan mo ito para sa akin. Baka maubos lang nila ang lahat ng yaman natin. Tama po kayo, kamahalan. Napakalawak at napakakomplikado ng imperyo ng change. Kung papayag si Ginoong Su na pamunuan ito, isang napakalaking biyaya iyon para sa ating lahat. Pinag-usapan niyo na palang dalawa ito noon pa. Magkasamang desisyon naman talaga iyan ng mag-asawa. Legal at tama lang naman. Ikaw ang bahala sa pagkita ng pera, at ako naman ang bahala sa pakikipaglaban. Malinaw ang hatiin natin ang trabaho. Sinong nagsabing pwede kang makipaglaban lang at hindi magtatrabaho? Kung ganoon, pwede ko ring maging trabaho ang pagluluto, pag-ihaw ng kamote at pagpapainit ng kama natin. Ha ha ha!
Bawal mong sabihin sa harap ng maraming tao ang huling dalawang salita na iyon. Napakahigpit naman agad ng asawa ko sa unang araw pa lang ng kasal natin. Nagsisisi ka na ba? Hindi naman gusto ko lang ipaalala sa iyo. Huwag mong kalimutang taasan ang 100,000 buwan ng sahod ko. May kasunduan at patunay na ako ngayon. Kaya legal na akong nagtatrabaho para sa iyo ngayon. Pirmahan muna natin ang mga patakaran natin bilang mag-asawa. Una, bawal maglihim sa akin. Pangalawa, bawal mawalan ng komunikasyon. Pangatlo, kapag nanganib ka kailangan mong sabihin agad sa akin. Pang-apat, ibibigay ang buong sahod sa asawa para maitabi niya. Pwedeng-pwede nating isama ang panuntunang iyan. Ang kilalang Shura Lord na kinatatakutan sa buong mundo. May kinatatakutan din pala siyang tao. Hindi takot ang tawag doon. Ang tawag doon ay may nagbabantay sa akin. Kapag nagbabantayan at nag-aalaga ang isa't isa, doon palang magiging parang tunay na tahanan ang buhay. Tingnan ninyong mabuti ang lahat. Ang tinaguri ang Panginoon ng change ay isang masamang tao na gumagamit lang ng karahasan at maruming pera para manipulahin ang mundo ng negosyo. Ang pagkabangkarote ng pamilya Qian at ang investigasyon sa pamilya Zhao ay dahil lahat sa personal na paghihiganti ni Lin Yangwu. Siya yun. President Su, itatanong ko lang kung ginamit ba ng Su Group si Miss Lin at ang kanyang personal na kapangyarihan para pabagsakin ang mga kalaban sa negosyo. Ang 10 bilyong credit line ba ay para sa pansariling pakinabang? President Su, nasa labas ng bansa ang pinagmumulan ng live stream. Hindi muna natin ito mapuputol sa ngayon. Huwag nang putulin, hayaan mo siyang magsalita. Ako, hawak ko ang katibayan na ang change ay nanggipit sa bangko. Basta umamin si Lin Yangwu sa kanyang kasalanan sa harap ng publiko, ibibigay ko ang lahat ng hawak kong dokumento. Tapos ka na ba kung ganoon ay ako naman ang magsasalita? Ang pagbagsak ng mga pamilya Qian at Zhao ay hindi dahil kinalaban nila ako, kundi dahil ang bawat isang bagay na ginawa nila ay hindi kayang harapin ang investigasyon. Ang pagbabalik ng bangko sa pautang sa Su Group ay hindi rin isang uri ng pabor, kundi para lamang itama ang iligal na desisyon na ipinilit sa kanila ng pamilya Qian. Naibigay na ng change sa mga otoridad ang lahat ng mga record ng transaksyon para sumailalim sa bukas na audit. Walang kahit anong bahagi ng operasyong ito ang nang agaw sa anumang legal na ari-arian. At hindi kami nang himasok sa anumang proseso ng hustisya. Ang tanging ginawa lang namin ay kunin ang mga nakatagong ebidensya sa dilim at ilantad dito sa liwanag. Magkakasabwat kayong lahat. Lin Yangwu, sinira mo ang buong buhay ko. Hindi si Lin Yangwu ang sumira ng buhay mo, kundi ikaw mismo na itinuring na insulto ang pagtanggi ng iba, at itinuring na parang palamuti lang ang batas, at ginamit ang pera ng iyong pamilya bilang sandata para manakit ng ibang tao. Zhao Zhaizu, pinaghihinalaan ka sa pag-udyok ng pananakit, tangkang pagdukot at panginikil. Itigil ninyo agad ang paglaban. Paano ninyo nahanap ang lugar na ito? Ang ginamit mo sa iyong live stream ay libo-libong mga overseas server, at ang access sa mga server kagabi ay naisalin na sa mga otoridad. Hindi mo ito ibinubunyag, kundi sumusuko ka na sa batas. Boss Su, nakuhanan po kayo ng larawan sa labas kasama si Miss Lin na labas-masok sa munisipyo. Itatanong ko lang po kung kasal na ba kayong dalawa. Hindi ito tsismis. Hindi ko sugar baby na babaeng bodyguard si Lin yan, kundi siya ang aking legal na asawa. At para lang malinawan ang lahat, ang sahod ko ay 100,000 pa rin kada buwan. Hindi nagkulang sa bayad ang boss ko. Mabuti naman at naisipan mo pang pumunta rito. Ikaw ang nagtakda ng kasunduan sa kasal. Pero hindi ka sumipot sa pagpirma ng kasal. At muntik ka pang ang mahuli sa mismong kasalan. Estudyante ko naman ang ikakasal at hindi ako. Baka lalo lang siyang kabahan kung maaga akong darating. Sus, ayaw mo lang talagang magbigay ng regalo. Ha ha ha. Ang alak na may gamot na nakabaon sa bundok Qingyut ng 50 taon ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Hindi ba ito yung bayberry wine na ginawa mo lang noong nakaraang taon? Sa mismong araw ng kasal, ibubunyag mo pa ang sikreto ng guro mo. Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Yancy, sino nga ulit ang nagsabi noon na ang mga babae ay makapagpapabagal lang sa bilis ng iyong ibong Qianhe? Iba siya. Siya ang kukuha ng kontrata para sa akin. At ipapakulong pa niya ang kabilang panig. Hubby, papuri ba iyon para sa akin? Pwede na rin. Noong unang beses kong bumaba ng bundok dala ang kasunduang ito sa kasal, ang tanging nasa isip ko lang ay kung paano ito pupunitin. Pero kalaunan ay napagtanto ko rin na ang kasunduan sa kasal ay maaari lang magtakda ng pagkikita. Ngunit hindi nito kayang diktahan ang tunay na pagmamahal. Kaya ano ngayon? Kaya naman ngayon ayaw ko nang gamitin to para itali ka. Itatanong ko sa'yo ng huling beses, Yancy. Handa ka bang pakasalan si Lin Yangwu? Hindi ang pinuno ng change. Hindi rin ang kung sinong Diyos ng digmaan na si Asura. Kundi pakasalan lang yung taong pumutol ng puno mo, nagnanakaw ng kamote mo, at kumukuha sa'yo ng 100,000.
Sahod buwan-buwan na si Lin Yang. Payag ako pero magkasundo muna tayo. Bawal nang putulin ang mga puno, kahit huwag mo na akong pasahurin. Pero dapat akin lang ang amo ko. Siege deal. Ano namang mapapala sa halik sa noo dapat sa labi? Tama nga naman. Gusto ko nang ang magkaapo sa tuhod eh. Kapag nanggulo pa kayong dalawang lolo, pareho ko kayong hindi papayagang uminom ng alak. Ha ha ha. Habi noong unang magkita tayo may utang ka sa akin. 1,000 piso tanda mo pa ba? Tanda ko 500 piso para sa labada. At 500 piso para sa pagliligtas ko sa buhay mo. Medyo malaki na ang interes ngayon ha. Magkano naman ang gusto mo? 1 buong buhay ko. Heh. Sige pinapayagan ko na.